105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:35 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Wednesday. Araw na po ng Miyerkules, ika-19 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV sa Cotabato City. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Ngayong araw po ng Wednesday, talagang napaka-successful yung activity kahapon. Isang malaking activity dyan po sa 6th Infantry Campilan Division. Ang tinutukoy po natin itong Political Candidates Forum, Peace Covenant Signing, kung saan ang mga kandidato sa pagka-gobernador sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ay lumagdaho sa Peace Covenant, nag-pledge ng kanilang commitment para sa isang malinis, mapayapa at kapani-paniwalang resulta ng halalan sa Mayo 2025. Dahil na talagang nagpapasalamat ang ating mga stakeholders, ang Armed Forces of the Philippines, ang PNP, ang Commission on Elections at maging ang OPAPRO at ang BARM government dahil sa isang napaka-historic makasaysayan dahil present po ang lahat ng mga kandidato sa provincial position sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa Maguindanao del Norte, nandoon po si gubernatorial candidate Dato Soharto Teng Mangonadato at si gubernatorial candidate Dato Tukaw Mastura. At sa Maguindanao del Sur naman, nandoon din si re-electionist Governor Bay Mariam Sangki Mangonadato at ang kanyang magiging katunggalin na si Datu Satalayan Kagi Ali Midtimbang. Nandun din ang kanilang mga vice gubernatorial candidate at mga kandidato sa pagka-board members. Nakita ho natin na lumagda sa Peace Covenant ang mga kandidato at nagpahayag ng kanilang pagsuporta para po sa malinis, mapayapa at kapani-paniwalang resulta ng halalan sa darating na Mayo. So talagang yung gesture pa lang nitong ating mga kandidato, yung kanilang pagpunta, yung pag-shake hands at nakita natin yung ngiti sa kanilang mga labi. Bagamat yung open forum kahapon ay talagang yun na yung pagkakataon upang mabanggit at mailabas ng mga kandidato yung kanilang mga sentimiento, yung kanilang mga agam-agam, yung kanilang mga concern, issues and concern na ipaabot po nila sa proper forum
na ipaabot nila kay COMELEC Chair George Garcia, na ipaabot nila sa militar at maging sa Philippine National Police at sa armed governments yung kanilang mga issues and concerns nang sa ganon ay makamit yung isang malinis at mapayapang halalan. So sa ganitong pagkakataon, sa ganitong mga forum ay ma-address, maihayag ng mga kandidato yung mga sa tingin nila na mga problema na dapat na mabigyan ng agarang solusyon. Nagsalita doon si gubernatorial candidate Suharto Teng Mangudadato na sabi niya ay posible ang nakikita nitong problema ay third party. Meron ding concern doon si Kagi Ali Nitimbang na ang kanya is yung pagpa-file pa lang ng COC ay kumbaga yung kanilang convoy ay pinagbabato at sila pa raw yung nakasuhan sa pagkakataong nun. At si gubernatorial candidate naman Dato Tukaw Mastura ay ang sabi nito ay itong peace covenant signing ay for formality na lamang dahil ang sabi nito ay talagang sinusunod nito ang batas ng Quran. Kung ano man ang nakasaad sa Quran, yun ang sinusunod ni Mayor Dato Tukaw Mastura, which is na yung puro kabutihan ang dapat na gawin at hindi gagawa ng anumang kasamaan. At dito naman sa panig ni re-electionist Governor by Mariam Sangki Mangudadato, ang kanyang issues and concern na naipaabot ay yung sinasabi nitong kapag ang kandidato ay pupunta sa isang lugar, wag na raw magsama pa ng mga tagalabas, ng mga taga hindi probinsya. Kumbaga, yung tinutukoy nito, kapag ang isang kandidato ay pupunta sa isang lugar, may daladalang mga taga ibang lugar na hindi taga Maguindanao del Sur. Kaya yun ay upang maiwasan anya yung mga iba pang concern, iba pang mga issues, at upang hindi na magkaroon pa ng tensyon, ay yun yung concern ni Governor by Mariam Sangki Mangudadato na iwasan sana yung pagsama ng mga hindi taga-probinsya kung sakali mang pupunta sa isang lugar yung kandidato. At meron ding issues and concern dito na ipinaabot si former Governor at Congressman Ismael Toto Mangudadato. Ang concern naman ito ay yung dalawang abogado na binaril kamakailan dyan ho sa may crossing awang sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao. Itong tinutukoy natin, itong mag-fiancé na sina Attorney Kimaraw. Anong nakalimutan ko, Rick, yung dalawang abogado na binaril sa Barangay Awang, yun pala ay abogado ng UBJP candidate, no? Sa Maguindanao, which is ikinalulungkot ni former Maguindanao Governor at Congressman Ismael Toto Mangudadato na sanay anya mabigyan ito ng katarungan. At maging si Maguindanao del Sur Congressman Muhammad Tong Paglas ay may pinaabot din na concern kahapon. Tungkol naman dito sa mga tarpaulin na inilalagay dyan sa bayan ng Dato Paglas na wala naman daw kinalaman sa eleksyon. At yun pala ay naipaabot niya properly kay COMELEC Chair George Garcia at sa militar. At sinabi naman ng militar na ito yung mga unnecessary na mga tarpaulin ay naitanggal na. Wala naman daw yung kinalaman sa politika at maaari daw magdulot pa ng hindi pagkakaunawaan ayon kay Congressman Tong Paglas. At ipinaabot niya formally sa forum kahapon. At sinabi rin ni COMELEC Chair George Garcia na huwag na raw maglagay-lagay pa ng anumang mga tarpaulin na maaari pang mag-ignite. Kaya ang nais lamang ni COMELEC Chair George Garcia ay mapababa yung tensyon sa lalawigan ng Maguindanao dahil nagtagumpay yung peace covenant signing at paglagda sa pledge of commitments. So ngayon, ang hangad ng Commission on Elections ay mapababa yung tensyon, mapakalma ang lahat, dahil ang mga kandidato ay magkakamag-anak. Nabanggit nga kahapon na sila ay mag-first kasi magpipinsan. Yung iba, tiyuhin niya yung kanyang magiging katunggali sa politika. So sa isang barangay, magkakamag-anak. Sa isang munisipyo, sa isang magkamag-anak. Kaya ang hangad ng Commission on Elections, PNP at ng Armed Forces ay wala nang dumanak pa na dugo na hindi nahubantong pa sa karahasan itong paparating na halalan sa Maguindanao.
Pakinggan natin si Comelec Chair George Garcia dahil meron din po siyang suhestyon na magkaroon ng isang somewhat na mediator kung sakaling magkaroon muli ng hindi pagkakaunawaan sa panig ng mga kandidato, both sides, merong isang tao na mag-mediate na siya po yung maaasahan na magsisettle ng anumang problema na may kaugnayan sa usaping politika. Pakinggan natin si Comelec Chair George Garcia sa kanyang pahayag kung saan ang suhestyon nga dito ay magiging mediator ay walang iba kundi mismo ang Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Narito si Comelec Chair George Garcia. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Yes, sir. Our Comelec Chairman. Gandang hapon sa inyo lahat. Una muna, gusto kong sabihin, kanina pa ako nakikinig sa kanilang lahat. Kung merong ipit na ipit dito, ako yun. Kasi lahat sila kliyente ko eh. Dahil, as in, lahat sila na nandito ngayon. Pero meron ako isang, kasi napaka-importante dito sa Maguindanao, kahit nung one Maguindanao siya, tsaka yung nahati, yung mga simbolismo. May kabit ng ganito, wala makapagtanggal, sumasama ang loob ng ganyan. So, siguro, we are authorizing the PNP and the Comelec personnel, pagka mga hindi naman election-related, pakipatanggal lahat yan. Total, nandito naman yung Presidential Advisor on the Peace Process, nandito ang CCH. Yung mga lahat na pwedeng mag-instigate ng kahit na ano, we are authorizing the PNP, the military, to remove everything. Wala namang ibang pupuntahan ang magko-complain sa amin din lang eh. So pag nag-complain, we will disregard. Just remove everything, yung mga simbolismo, para medyo makapagpababa ng ating tensyon. Number two, meron po akong munting question lang, lalo-lalo na sa Family Alliance at doon sa mga hindi kasama sa Family Alliance. Sabi nyo nga, hindi naman kayo para magpatayan dahil nalulungkot ako. Ang daming pagkakataon na nakasama ko doon sa Family Alliance, mga usapan, mga ganyan. Pwede bang po meron kayong common na tao na pwede nating siya o sila? May problema sa biglang nagkakampanya, ng gulo sa ganito, doon yung ating pinaka mag-aayos. Huwag niyo pong padatingin sa Comelec o sa whatever kasi magkakasuhan. Hindi po sa may binato ka na, ikaw pa yung kinasuhan, o etc. Kasi kung ako lang, kung yan lang ang nag-file ay PNP, pawi-withdraw ko po sa PNP yun eh. Kasi hindi magandang tingnan na may mga ganon. Although of course, wala po tayong pinag-uusapan kapag hustisya ang usapan. Pag may namatay, kinakailangan may managot. Kinakailangan may ma-prosecute. Ang sinasabi ko lang po, minsan po kasi yung hindi pag-uusap ng dalawang kampo, yun kasi yung nagke-create ng tensyon sa bawat isa. Dito kasi sa Maguindanao, hanggang Cotabato, sabi ni ganito, sabi na ganyan, mukhang si ganito yun, mukhang si ganyan yan. Sa totoo lang, nabuhay na ang lahat dito nang dahil sa sabi-sabi. At dahil doon, kaya po nagkakaroon ng init ang bawat isa. Iniwala po talaga ko hindi para kahit magkakamag-anak ay hindi para magsakitan. Ang problema po, may mga nasasakripisyo na mga supporter, mga tumutulong, o mga naniniwala sa bawat isa. Baka meron lang common na person o personalities na pwede magsabi, o Papatux, ganito, o Bapateng, ganyan, o by Aimee, ganito, o Toto, o ganyan. So, pwede na may ganito. Kasi ang pinakaayaw na ayaw ko po yung makikialam ng Comelec sa personal na bagay o ang military at PNP sapagkat pagka po kasi nag-aaway-away ang miyembro ng pamilya, hanggat maaari out muna yung mga law enforcement authorities. The problem will have to be resolved within the family. Yun po yung aking pakiusap lang. Yun po yung aking mensahe lang actually ngayon. Baka pwede meron lang tayong isang mekanismo din. In the same manner na meron CCH, may mekanismo lang ang pamilya o ganito. Di doon mag-away-away kayo. Magsigawan ng lahat, etc. Sa bandang huli, dahil respetado yung mga taong naandun, kung ano i-resolve ng mga grupong yon, yun na po. Kasi hindi po yung araw-araw na lang may namamatay. Nakakailan na tayo namamatay dito.
Di ba pag may namatay sa kabilang grupo, merong kinakailangan mabawi doon sa kabila. Nakakalungkot na po dahil mabuti sana kung kukonti, dumarami. At lalong-lalo nang may nai-involve na mga kabataan o bata. Hindi po ba dapat dito yung mga nakatatanda, mga kabataan, hindi nadadamay sa away ng mga nakatatanda o mga katulad po natin. So yun lang po ang aking pakiusap. Yung ganong klaseng mekanismo, napakahirap pong iset up yun. Pero don't ever let the PNP or the Army or the AFP to resolve the internal problems of a family. Lalong-lalo na po ang COMELEC. Hindi po ba? Lalo-lalo na wag ang commissioner election. So, naandito po tayo, baka pwede na ma-resolve natin ito. At sana mula bukas, wala mo nang mamamatay. Wala mo nang tutumba. Kasi nakakalungkot, kanina lang, pagdating lang namin ni Chief PNP, biglang may nabalitaan ako, may tapos yung kanyang fiancé. So, isipin niyo po yun. Di ba, parang ang bigat-bigat. Kanina pagpasok pala, parang ang atmosphere, ang bigat-bigat natin dito lahat. Meron lang po isang mekanismo. And we will definitely support that kind of mechanism. You include the COMELEC. If you want, kahit hindi yung taga-COMELEC dito, we will include somebody from the COMELEC. Just to be a neutral peace negotiator between the two parties. Yun lang po, baka sakali meron lang tayong ganun. And then again, pakitanggal yung lahat ng mga simbolismo ng mga ganyan, yung mga pinaglalagay na hindi naman nararapat. Yung campaign materials, okay lang po yun. Paglalagay nyo sa bahay, hindi namin tatanggalin. Kasi private properties. Hindi po ba? So yung lang magdadagdag na naman ng init, ayan na naman. Kasi po, ang ayaw na ayaw ko mangyari, that Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte will be placed under COMELEC control. Hindi po gugustuhin ng bawat isa yan. Hindi niyo po gugustuhin yon kasi napakahirap kumilos doon. Pwede kong palagyan ng checkpoint ang harapan ng bahay ng bawat isa. Isipin niyo, may pupuntang mga tauhan ng mga supporter niyo, may nagche-checkpoint sa harap ng bahay. Joint pa yon. PNP, AFP, may kasama pang Coast Guard. Hindi po ba? So, yun lang po ang aking pakiusap. I-maintain natin. Kung ano yung nangyari ng 2019, 2022, hindi imposibleng mangyari yun this time. Hindi imposible. At mapagmamalaki natin lahat. Sino man yung mananalo? Kung sino man yung mananalo, belonging to the same family. Yung pa rin, mapagmamalaki natin ang mga lipi ni Sultan Kudarat, ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Hindi po ba? So, ako very proud ako sa bawat isa na naandito kasi nagkaroon kayo ng lakas ng loob at tapang at pinagbigyan nyo ang COMELEC, ang AFP, PNP, na pumunta po dito. Merong may sakit, merong nagdadalawang isip, nag-agam-agam, pero naandito kayo lahat. Ibig sabihin lang, gusto nyo nang mapahinto ang lahat ng karahasan at problema. Hindi man kayo nag-uusap-usap, kahit paano nag-express kayo ng sentimiento, alam natin. So, tama na po muna yung mga bintangan. Okay na po muna yun. Alam na natin lahat. Sa totoo lang, mas madami tayong alam na naandito kaysa doon sa mga nasabi nila. Hindi po ba? Sa totoo lang, madami tayong nalalaman na. Kaya lang, okay na po muna yun. Back to zero muna. From now. Kalimutan muna lahat yung nangyari ng mga nakaraan. Ngayon, kung sino ngayon yung lalabag dito sa ating usapan, na ibang usapan po yun. So, kalimutan muna lahat. Of course, hindi yung mga namatayan. Justice should be served. But between the members of the family, kahit po sa pamilya, yung mga magkakapatid, nag-aaway talaga. Diyos ko, mas mabigat pa yung away pagka magkakapatid. Pero sa bandang huli, they always will find a commonality sa kanila. Iisa ang tatay, iisa ang nanay, iisa lang naman pala ang gusto sa buong probinsya ng Maguindanao, whether northern or southern, makapaglingkod. Yun po ang sa aking pakiusap. And to think, meron kayong bagong chief minister. Hindi po ba? Kahit paano, ibigay na lang muna natin ng suporta sa bagong chief minister. Kasi kapag nag-fail ang bagong chief minister, wala tayong eleksyon sa Bangsamoro sa October. Yun po yung aking pakiusap. So, again, tama na po muna yung mga nagdaan. Ito muna tayo. Kung ano yun ngayon, we will be responsible. The COMELEC will be fully responsible for everything. Para walang sisihan. Kasalanan ito, kasalanan yan. And then the COMELEC will be there. Kami na lang yung gigitna. And then magsama tayo ng parehas yung tao. And we will resolve problems. Yung mga reklamo. Bakit kasi may kasamang ganun? Bakit kasi may mga imported na ganyan? Bakit kasi may ganito? We will resolve. And whatever the resolution of that particular
group, that should be respected by the family alliance. Family alliance. Hindi nga po alliance lang may kasamang family. So yun ang mas nakakalungkot, may kasamang family. So kayo po ang idolo ng lahat, ng mga nasa likuran nyo, nung lahat na nakakapanood sa atin, naka-livestream pa tayo. So yung lahat po kayo inaasahan. Isipin nyo na lang po bilang panghuli, ang inaasahan panalangin sa panahon ng Ramadan ng mga kababayan natin ngayon dito sa Maguindanao, kasama ang Cotabato. Hindi ba kapayapaan? Alhamdulillah. Kasi yan ang nakalatag lagi, bawat pahina ng Holy Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Because peace is always the purpose of God Allah. Maraming salamat po. Balik Chair George Garcia sa kanyang mensahe sa mga kandidato na dumalo sa Political Candidates Forum kahapon matapos pong i-brought out ng mga kandidato yung kanilang mga issues and concerns sa forum kahapon. Yan yung nakikitang solusyon ni Comelec Chair George Garcia na magkakaroon ng isang mediator na ito yung magsisettle ng mga problema na mga hindi pagkakaintindihan sa panahon ng politika. Kung meron man mga differences, meron mang reklamo, kung meron mang hindi pagkakaunawaan sa panig ng mga kandidato na sila ay magkakamag-anak lamang din, ay isesettle ito sa isang mabisa at mapayapang paraan na hindi na humantong pa sa kaguluhan. So ang mungkahi ng mga kandidato ay si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, yung sinasabi magiging mediator, at ang kanyang tugon ni Chief Minister, kung siya ay i-deputize ng COMELEC, why not, no? Bakit hindi? Nakahanda ang Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na siya yung magiging mediator dito ho sa both sides, at tinitiyak nito na siya ay magiging patas sa pagtrato sa lahat ng mga kandidato. So narito si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Bakit kailangan natin ito? Because this is only the way and this is only the thing that will legitimize or your moral authority to govern your constituents. Once nanalo ka sa daya, nanalo ka sa pagbili, nanalo ka sa intimidation ng mga tao, that's not the real legitimacy that you have to act as a officials of your party. So now, our objective now is to have this honest, fair election, because that's only the way we have this moral authority to govern our constituents. Now, paano natin makukuha ito? Sa akin tingin, sir, Mr. Chairman, napakadali. Kasi as we have discussed kanina, magkakamag-anak, magkakapatid, ang dati-rati, sila din ang magkakakampi. So, yung word na yun na magkakapatid at saka magkakamag-anak, yun ang talagang essence na word na pwedeng mangyari sa kanila na hindi magkakaaway ng magkakaaway. So, just to repeat the historical background ng Maguindanao, nasabi ni Dato Teng, ang una dato, si Dato Mariam, si Bay Mariam, is nagiging governor siya because of the tulong ng mga uncles. That's true. Pero meron lang kulang doon dato. Kasama ako doon sa bakit nanalo si Bay Mariam. So, in this case, we are confident that we can have this clean and honest election. Number two na factors natin, bakit makuha natin ito, is because of the presence of security sectors. The 6ID, the Marines, and the PNP, and the AP. Nandito sila lahat.
Natutulong natin masutulong sa atin paano makuha, paano natin mag-gain yung sinasabing honest na election. Hopefully, by all these elements of our security sectors, nandito ngayon natutulong sa atin, there's no way na hindi natin makuha yung objective na clean and honest election. So, kasama pa doon yung BARM na nandito ngayon. Natutulong din paano natin ma-achieve yung sinasabing honest, fair, and clean election. In my case, as your new Chief Minister, pwede na nating gawing theme song yung lyrics na "Just call my name and I'll be there." So yan ang mensahe ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Just call my name and I will be there. No? Sabi niya kung sakaling kinakailangan man ang kanyang serbisyo, kung kinakailangan man ang kanyang tulong, kung sakali mang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkaintindihan ang mga kandidato, ay nakahanda ito na pumagitna at upang hindi na lumala pa ang sitwasyon kung sakaling magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa usaping politika. So, napakagandang pakinggan ang mga ganong salita. Napapakalma yung ating mga kandidato dahil iba yung pakiramdam kahapon doon, Rick. Nandun lahat eh. Kumbaga, sabi nga yung MC natin na si Colonel Orbon, star-studded. Yung activity kahapon, nandun lahat ng mga mabibigat na mga opisyal sa province at maging sa national governments, Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police at sa local government unit at sa Commission on Elections. So na-witness natin kahapon yung isang napakatagumpay na aktibidad which is sana ito na yung magiging simula na magiging maayos, mapayapa at malinis ang halalan sa lalawigan ng Maguindanao. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. So nakahinga na ng malalim ang ating mga kandidato dahil talagang nakahinga ng malalim at nakahinga ng maluwag. Kumbaga ito na yung iniintay ng lahat na magkakaharap-harap yung mga kandidato para sa isang peace covenant signing at ito naging matagumpay ang activity kahapon. Nagpahayag din ng kanyang statement of support si Chief PNP, Police General Romel Marbil. At pakinggan natin, Rick, yung hepe ng pambansang pulisya, Police General Francisco Romel Marbil, sa kanyang statement of support sa ginanap na peace covenant signing kahapon. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Po tayo ng signing ng covenant. Sabi ko nga ito yung covenant to. It's hindi lang po yung sinasabi nating shared commitment, shared promise. Ito po yung lagi nangyayari pagka pumipir po tayo ng covenant. Hindi lang po to shared accountability. Hindi lang po to shared responsibility and shared cooperation na lagi nyo narinig. Ang sinasabi ko dito po ngayon, hindi lang po to, but shared mission po. May mission po tayo dun sa election na to. Let us make sure na maging safe po yan. Safe and peaceful po. Yun po yung nangyayari kasi pagkatapos ng covenant, tapos na po. Dapat po, hindi po ito matatapos. Ito po yung pagtatrabaho po natin. Let us make the goal. Our goal, our mission
at hepe po ng kapulisan ng Philippine National Police, makakaasa po kayo na magiging impartial po kami, non-partisan, and very professional po kami sa dealing po sa lahat ng kandidato, hindi lang po dito sa farm at sa buong Pilipinas po. Sabi ko nga, kung sino po ang mga pulis na makikita nyo na magiging partisan, hindi fair, isumbong nyo po sa akin, ididisiplinahin po namin, at sisiguraduhin po namin hindi po sila tatagal sa Philippine National Police. Sabi ko nga, ang pangako po namin sa inyong lahat, sa buong Pilipinas, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Romel Francisco Marbil sa kanyang statement of support sa ginanap na Peace Covenant signing kahapon. Talagang napakagandang masdan ang mga kandidato na nagkakasundo, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Talagang itong activity na ito ay matagal na pala itong pinaghandaan ng 6th Infantry Campilan Division, ng COMELEC at maging ng PNP. At yun, nagmaterialize kahapon at wala hong nangyari na untoward incident. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na naging mapayapa kahapon ang isang malaking pagtitipon dyan sa 6th Infantry Campilan Division. Samantala sa iba pang mga balita, meron pong pahayag dito si OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr. sa ginanap po na Peace Forum kahapon, kung saan sinabi ni Secretary Carlito Galvez na taong 2022 pa nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umupo bilang Chief Minister ng BARM si Abdul Rauf Makakua. Ito ang inihayag ni OPA Pro Secretary Carlito Galvez sa ginanap na press conference kahapon. Kasunod ng bigla ang pagpapalit ng Interim Chief Minister ng BARM sa katauhan ni Abdul Rauf Makakua. Ayon kay Secretary Galvez, taong 2002 pa nais ni Pangulong Bongbong Marcos na si Makakua ang mamuno sa Bangsamoro Transition Authority, ngunit tumanggi si Makakua upang bigyan ng sapat na panahon si former ICM Alhaj Murad Ibrahim. Sinabi rin nito na kumonsulta ang national government sa mga mayor at governor ng BARM at anya si Makakua ang nais silang mamuno sa Bangsamoro Region. Nanindigan si Galvez na walang nalabag na batas o anumang probisyon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB itong pagtatalaga kay Abdul Rauf Makakua bilang Chief Minister. Ginawa lamang umano ng national government ang tinatawag na due diligence at prerogative ng Pangulong Bongbong Marcos ang naturang hakbang. Narito ang pahayag ni OPA Pro Secretary Carlito Galvez. As we have said earlier, maraming mga disinformation kasi alam natin na mayroong mga iba na talagang hindi nag-aayon sa leadership ni Chief Minister Makakua. Yung question na talagang sinasabi nila na wala raw sa CAB at saka sa poll. Importante number one, yung riniraise nila na 35 na MILF na. Actually, 43 po ang MILF. Kasi po ang ginawa po natin, nag-due diligence po ang ating Office of the President. Kasi hindi pwede po maging stampad lang ang Presidente na i-request ng MILF yung 41, totally kung mayroong mga derogatory reports at mayroong pong bahid ng sa mga personality, hindi po pwede talaga po ganyan. Kahit kami po ng mga secretary, dumaan po kami sa proseso na yun. Dapat po malaman po ng MILF na bago sila maging government employee at government officials, they have to undergo the same constitutional process. So, inanong po ng ating mahal Presidente, inanong niya po, in-exercise niya po ang kanyang presidential prerogative to appoint the new sets of PK members. I will contest yung sinasabi po nila na constitutional po yun at saka hindi po sa peace process. Actually, mismo si
si constitutionalist attorney Mike Mastura, i-debunk all the allegations ng MILF Central Committee. At aking inano rin, kino-question yun kasi I think yung letter sinasabi nila na iyon ang ng Central Committee, wala pong pirma si former Chief Minister, Chairman ng MILF. Questionable po din yun. Kinausap din namin yung mga base commander, wala po silang pinag-usapan ng ganoon. At karamihan nga sa mga base commander ay sumusupport sa leadership ng ating new Chief Minister. Ladies and gentlemen, may prerogative po yun, kaya nga interim Chief Minister po ang position po ng pinakmataas sa parliamentary ng BARM. Dahil anytime po, kami po, nasa po kami pong mga appointed secretaries, anytime po pwede po kaming tanggalin. Nakita niyo po ay mga secretaries natin sa national government. May mga tinanggal po na po ating mahal na presidente because yung issue nga po ng trust and confidence. Kasi may prerogative po ang ating presidente being appointed, meron po tinatawag na trust and confidence. Pagka nawala po yung tinatawag nating kumpiyansa at nakita ni presidente ang magandang karakteristik ni Chief Minister ngayon. In fact, ito ang katotohanan talaga. 2022 gusto na po ni Presidente na si Chief Minister makukuha ang mamuno sa BTA. In fact, nag-giveaway nga po siya, si Chief Makakuha. I really respected him. 3 oras ko po siya kinausap. Sinabi ko, Sir, ikaw ang gusto ni Presidente na mamuno ng BTA. Sabi niya, Sir, pwede bang bigyan natin pa si Chief Minister Ahod Ibrahim ng palugit para mapagbigyan po natin siya. Alalahanin niyo po, ito pong BTA hindi po extension. Ito yung tinatawag na resetting. Resetting po ito. Hindi na po ito part ng extension. Kasi ang extension natin is 6 years na. 2 extension na po tayo. So ang inanong ni Presidente, nakikita niya, with the coming election, he want to foresee na yung representation ng MLF at saka MILF ay hindi po mawawala hanggang 2028. Meaning, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng consultation with all stakeholders, yung mga provincial governors natin, yung mga mayors natin, at sinabi nila, unanimously, sabi nila, kailangan po mag-change tayo ng Chief Minister, which is basically, ang inonominate po ng talaga is si Chief Minister Makakuha. I would like to thank our former Chief Minister. He has the highest honor of really giving his resignation at the same date na na-appoint po si Chief Minister Makakuha. And we really respect, that is the highest respect that I give to our former Chief Minister, na he have given up his position for the purpose na magkaroon ng smooth transition. Yan lang po. At sabi ko rin po na MILF-led ang ating new BTA because ang ating Chief Minister ay MILF, ang Speaker of the day is MILF, ang floor leader MILF, ang mga ministry MILF, lang ang MNLF at saka isang government, at ang lahat ng mga namumuno po sa mga different directorate, karamihan po mga MILF po. So I can foresee that we have not violated the CAB and we have not violated any of our agreement. We just exercise due diligence at saka prerogative po ng ating mahal na Presidente. Ito Galvez sa kanyang pahayag kahapon sa ipinatawag na press conference na may kaugnayan dito sa pagkakatalaga kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Ganap na pong 9:13 ng umaga. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Wednesday. Sa kalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, i-bandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, i-bandera mo.
Ang Bangsamoro Party o BAPA ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido ng umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si BAPA ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa BAPA, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay BAPA Tanulangon. Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Ang bawat problema ay may solusyon at sa bawat solusyon ay may aksyon. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria mangudada, Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Mangudadato mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve. They have videoke, hamburger, and many more. They accept birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection.
with unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card and any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Oliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.